Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Kung tumatakbo ngayon. Labas ho dito PDP laban. Ang tinutukoy ko yung mga Alcancia team. No? Yung mga isinusuka. Yung team sinusuka. Kasi ito si Ben Tulfo, hindi siya yung kandidato na yung todo forma. Kandidato na todo paganda. Yung kandidato na puro, alam mo yun, yung puro pasiklab kapag oras ng kandidatura. Si Ben Tulfo kasi noon at hanggang ngayon ay nananatili pa rin at siya na lang din talaga siguro. Para sa akin, sarili kong opinion, siya na lang yung nakikitaan ko sa magkakapatid na talagang umaabot sa mga kamay ng mga kababayan natin na hindi halos napapansin ng ating gobyerno. Mapagbundok ka man, basta yung mga kababayan natin na hindi na talaga napapansin ng gobyerno. Hindi katulad ditong mga ibang kandidato na tumatakbo ngayon na todo pasikat, tulong dito, tulong dyan, tulong doon. So ibahin niyo po si Ben Tulfo. Hindi siya ganun eh. Hindi siya yung pala exposed ng ginagawa niya. So tayo na lang, magugulat na tayo na sa ditong lugar na to, si Ben Tulfo ay tumulong. Dito sa lugar na to, si Ben Tulfo ay may tinulungan. Halimbawa, may isang pamilya na nangangailangan ng tulong. So hindi kasi katulad ng ibang kandidato, etong si Ben Tulfo na alam niyo yung gawain ng mga tumatakbo ngayon na kunin mo yung camera, video natin para makita ng tao para iboto ako. Hindi ho ganun, no? Hindi ho ganun ng isang Ben Tulfo at talagang alam niyo simula nung bata pa lang talaga ako, eto na yung unang-unang inidolo ko sa mga Tulfo. Although hindi ko rin itatanggi na hindi ko inidolo ang si Erwin at si Rapi Tulfo. Mga idol ko din yan. Kaso ngayon medyo alam nyo naman ang kasabihan at ang aming sinasabi lagi ng Banateros na pagtama palakpakan, pag mali banatan. So nakikita namin ng mali ang magkakapatid na Erwin Tulfo at Rapi Tulfo. Kaya namin nababanatan at alam nyo yan. No? At kapag may ginawa rin naman silang mabuti, kaagad naman din namin pinapalakpakan. At ito nga yung palagi namin sinasabi sa inyo na kapag ang isang tao, kagaya nito ni Senator na ako ng Senator, sir. Oo, mapanood mo man to, Senator. Di kasi, alam niyo, hindi natin talaga, laging number 2 ito, si Ben Tulfo. No? So, nakikitaan namin siya na may magagawa at may kaya siyang gawin sa Pilipinas or sa kanyang pagsiservisyo bilang or kung pala rin na mahalal siya bilang senador sa ating bansa. Alam niyo, itong katangian ni Ben Tulfo ay ito yung mga tinatawag na parang
male version ng isang Miriam Defensor Santiago. Totoo po yan. So although iba naman sila, iba ng may pagkakaiba sila, pero alam nyo yung mga ganong kasing bagay, yung mga mala Duterte, mala Miriam Defensor, yan yung mga kailangan natin, yung tipong hindi kayang kontrolin ng kahit sino mang matataas na posisyon sa gobyerno. Ayun yung pinupunto natin ho dito, no? Na yun yung nakikita ko kay dito kay Sir Ben Tulfo. So ito, panoorin ho natin yung pagtatanggol ni Ben Tulfo sa mga Duterte dahil ho dito kay isa sa mga anti Duterte. Simulat sa pulay anti Duterte na tong hayop na to. Gago! So ito mo, panoorin ho natin. Duterte. Matindi to. Ito mismong kanyang sinabi. Kabastusan runs in the family. May teka muna. Di lahat ata. Walang sinalba. So ibig sabihin lahat na pamilya Duterte bastos. Yun ang ibig sabihin ni Trillanes. Kung makapagsalita itong si Tonyo, akala mong walang bahong tinatago. Kung pag-uusapan ng kabastusan at walang modo, si dating Senator Antonio Trillanes is above number 1, second to none, and he holds the crown. Rebelde, walang galang. Sa kapwa niyang senador noon, kung inyong matatandaan, si dating Senator Enrile, binastos niya po, kasamahan niya noon sa Senado. Si dating Senator Dick Gordon halos atakihin sa puso sa galit nung kanyang tinawag at nagtalo po sila. Nakikita po yan sa YouTube. Nagtalo po sila para sabihin na ang committee ho nitong si Gordon, na Blue Ribbon Committee noon, ay committee na sinasabing The Arreglo. Si Gordon ho yung head ho ng Blue Ribbon Committee noon. Ako mismo, natikman ko ang kabastusan nitong si Trillanes kasamang kanyang mortal enemy, mortal na kalaban na si at naging best friend niya bandang huli. Sino pa? Si Dick Gordon. Tinawag akong magnanakaw nitong si Trillanes dahil sa DOT contract na binigay ng PTV sa amin dito sa Bitag Media Production. Maraming hindi nakakaalam, binasura na ng ombudsman ang walang katuturang akusasyon nitong si Trillanes sa akin. Sa Senate hearing noon, hindi ako binigyan ng pagkakataon magsalita. Bastos talaga. Matindi rin kung kumastigo sa mga resource person sa Senado noon si Antonio Trillanes. Tawag mo ron, di ba bastos? O kasalukuyan, may isa dyan sa Senado na matindi rin kung kumastigo. Ayaw bigyan ng pagkakataon magsalita ang mga resource person. Ang mga resource person, pag inimbitahan nyo sa Senado, abay, pasalitain nyo. Ayan ha. Alam niyo kung bakit ko to pinapanood din sa inyo? Kasi nababanggit niya rito yung pag-aalipusta sa mga resource person. Nakadalasan kinakagalitan or nagagalit tayo kapag ginagawa ng mga congressman. At lalo't pag ginagawa ng mga senator. At nakikitaan ho natin ngayon ng ganyang pag-uugali ay walang iba kundi si Risa Ontiveros. At sa Congress naman, nakikita natin ng mga ganyang pag-uugali ng mga bastos na halos ayaw pagsalitain ng mga resource person, walang iba kundi yung Tuwadcom. Gago! Alam nyo dito, napakagandang video ho nito at napakagandang panoorin ho nitong kay Ben Tulfo na video na ito mapatungkol sa pangbabastos ni Trillanes. Dahil alam nyo yun, sa totoo lang talaga, yung mga ginagawa ho ng Congress na parang ayaw ka pagsalitain, ayaw kang pagpabueluhin na magsalita, ay isa ho talagang lihitimong pangbabastos ho yun. At talagang nanggaling pa yan kay Ben Tulfo. At dito nga sa panahon na to ay pinagtatanggol niya talaga dito ang mga Duterte. At alam naman din natin, no, na itong si Ben Tulfo simulat sa pool ay hindi naman to lumihis eh.
At hindi rin to bumanat sa administrasyong Marcos. Hindi siya bumabanat sa administrasyong Marcos, hindi rin siya bumabanat sa mga Duterte. So ngayon ay nananahimik ito. No, nananahimik at wala siyang binibigay na opinion mapatungkol sa nangyayaring bangayan or tinatawag na sagutan ng mga ng Marcos at ng Duterte. Hindi sila mga kriminal, hindi sila sentensyado at hindi sila sinasabing guilty as charged by the court of law. Ang mga resource person, abay, bigyan nyo ng galang, pasalitain nyo, bigyan nyo ng pagkakataon. Kaya nga inimbita resource person para malaman nyo kapag medyo sinabi, huwag ka magsalita, puputulin ka. Ay naranasan ko po yan. Kanino? Dapat pala mapanood to ng Congress. Dapat pala mapanood to nila Benny Abante, nila Paduano, nila Barbers, nila Dan Fernandez, nila Acop, at yung lahat ng mga nandun sa Quadcom na halos ayaw na nilang pagsalitain yung mga resource person. So alam nyo, ako na-excite ako dito sa taong ito na mahalal to sa na maihalal to sa Senado. Dahil alam naman na natin ngayon na talagang alam na natin yung magiging plano ng administrasyong Marcos kasi nga 'di ba kaya nga nagbuo sila ng sarili nilang lineup is para makontrol ho nila lalong-lalo na yung impeachment kay VP Sara Duterte. Alam ko sa sarili ko na itong si Ben Tulfo ay hindi ito yung taong mangangako na hindi niya kayang gawin. At mamaya papanood ko sa inyo kung ano yung mga pangako niya na talagang hindi niya yung babaliin kagaya nung ginawa ni Marcos Jr. sa atin. Antonio Trillanes. Ngayon, eto pong aking mga sinasabi mga boss. Muntikan ko na, marami pong hindi nakakaalam na muntikan ko nang hamunin sa parking lot itong si Trillanes. Kaso... So ito yung mga pangako na gustong sabihin ni... at dito, nagsalita na rin dito si Ben Tulfo about sa... isinasampa nga sa kanilang disqualification about nga sa political dynasty. So panoorin ho natin. Kung ako'y papalarin, lulubin ng buong may kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. Tingnan natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas. Everybody's entitled to his opinion. Pero ako, pabor ako sa anti-political dynasty. Ngayon, doon sa sinasabing disqualification case sa amin, partikular ako, si Ben Bitag Tulfo, hanggat hindi malinaw yung batas, hanggat hindi lumabas yung sinasabing batas na magmumula sa Kongreso, Senado, maraming nag-attempt na rito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-implementa. Siguro hindi pumapasa. At this point, Article 2, Section 26 of 1987 Constitution, sinuri namin yan, the state shall guarantee equal access to all opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So, para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Pero, entitled din naman yung kumukontra sa mga dynastiya, or being accused. Siguro dito sa parting to, dahil total, kung ako'y papalarin, lulobin ng buong may kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. Tingnan natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas. Till then, ito ang nangyayari ngayon. Kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang interpretasyon. May mga dalubhasa nagsasabi, kulang. Mahina yung batas. So, ako naman, patuloy lang ako sa aking ginagawa. At sa aming ginagawan, advocacy namin, ilalaban namin, hindi namin iiwan. Yung mga maliliit na napapabayaan, walang boses, walang mga mukha, sila yung inaabuso, sila yung mga pinagsasamantalahan, niloloko at pinababayaan. Sila yung walang boses. Doon ako nakatunong ng pansin. Yun, no? So ito, no, about political dynasty.
So ako kahit din naman ako tutol ako doon sa mga political dynasty, pero hindi ba natin naisip na pwede na namang gamitin ito sorry. Pwede na namang gamitin ito laban sa mga Duterte. Kasi pag alam naman natin na kung political dynasty lamang, palagi huyang ibinabato sa mga Duterte. Pero wag ka. Mga Duterte ba, mga tulpo lang ba ang may political dynasty ngayon? Tututusin, etong mga to tumatakbo pa lang. Pero itong ipapakita ko sa inyo ay mga nakaupo na. Katulad lamang ho nito. Speaking of political dynasty, no? Speaking of political dynasty, eto po. Yan, katulad lamang ho niyan. Yeah? Ang makikita nyo ho dyan sa screen natin, ito po ang pamilya na Ko. Oo. Ko. So kung political dynasty lamang ang usapan, isa rin din po yan dyan, itong best friend ni Banat Bay, na kung saan ay isa sa mga nagkaso sa kanya. No, nandiyan po ang si Saldico, ako Bicol Party List. At nasa baba niya naman po ang kanyang mga kamag-anakan. Ito yung brother niya na si Christopher Ko, running for 2nd District Congressman. At nandiyan naman ang kanyang anak na si Angelica Natasha Ko, na kung kamakailan lang din ho ay na-issue sa mga mamahaling bag. No, at nandyan din ho si kanyang kapatid ni Saldico na si Diday Ko, na running for Vice Governor. At meron pa nga po dito sa baba na kung saan ay dugtong-dugtong na ho dito kay Pido Garbin, na itong sila Bongalon, Salceda, Gutierrez at Gutierrez ang magkakapatid. At meron pa tayo dito. Don't worry, ha? Marami pa ho tayo kung about sa political dynasty lamang ho, ay may ipapakita rin po ako sa inyo about political dynasty. At marami ho dyan. Ito nga po, no? Asa na yan? Ito, yan. Kung makikita nyo dyan sa, ayaw maklik nung picture. Kung makikita nyo sa picture, nandyan po ang mga Marcos, na kung saan ay eto nga si Ferdinand Bongbong Marcos ang presidente ngayon, at ang kapatid niya na si Amy Marcos, at dito naman kay Bongbong Marcos ang kanyang anak na si Sandro Marcos, at dito naman sa anak ni Amy Marcos na si Mateo Marcos Manopok. Ano to? Manopok, tama. At ang kanyang kapatid naman na si Cecilia Araneta Marcos. At sa baba naman ito, nandyan ang mga magkakapatid na Romualdez at ang asawa ni Romualdez. Ay kung usapang political dynasty lamang, di hamak na mas madami ho ang nasa mga Marcos. Mas talo pa ho ng Marcos ang mga Duterte. Kung usapang political dynasty lamang. At alam ko marami pa ho dyan, no, na hindi pa natin na nakikita ng mga dynastiya na mga at eto pa nga kung makikita nyo nga ho dito, eto na. Eto mga bilyar, isa din ho ito sa mga may mga political dynasty pero ba't hindi na sisilip, no? So eto nga yung sinasabi nga namin na kung ano man po yung maaaring makatulong sa Pilipinas, bakit hindi natin suportahan? No, ay yun yung nakikita namin dito kay Ben Tulfo. Kaya namin to sinusuportahan ng buong Banateros kasi nga nakikita namin na ibang-iba siya sa mga kapatid niya. O baka sabihin nyo, Jay, bakit si Amy Marcos hindi nyo pinagkakatiwalaan? Ibang usapan na yung mga Marcos. Ibang usapan na yung mga Marcos, no? Ibang na yun, mas sobrang lalaho na ho yun. Sobrang lalaho na ho yun, kaya wag nyo na hong na bakit yung mga si Amy Marcos ayaw namin pagkatiwalaan. Alam nyo, sa tinagal-tagal na
maraming kinaharap na issue ang administrasyong Marcos, talagang grabe na talaga. Kasi ito, pansinin niyo, Miggy, pagkumparahin natin si Amy Marcos at Ben Tulfo. Si Amy Marcos laging namamangkayan sa dalawang ilog na hindi natin alam kung saan ba talaga siya. Makikita natin bigla na nandoon siya, itinataas ang kamay niya ng kanyang kapatid na si Marcos Jr. Nandun siya sa lineup nila. Biglang pag na-interview sasabihin na parang pabor siya sa mga Duterte. So doon, di ba, ang gulo? Hindi katulad dito ni Ben Tulfo na nananahimik. Hindi siya nagbibigay ng komento mapatungkol sa Marcos. Hindi siya nagbibigay ng komento mapatungkol sa mga Duterte. Ano ang ginagawa niya ngayon? Nakapokus siya sa kanyang programa sa Bitag at sa iba pa na para tulungan yung mga kababayan natin na nasa laylayan. No, ayun yung maganda dun. Katulad lang ni Vice President Sara Duterte. Samot-sari ang ibinabato kay Vice President Sara Duterte ng mga issue. Pero asan si Vice President Sara Duterte? Nagtatrabaho, naglilingkod, ginagampanan niya kung ano yung nasumpaan niyang tungkulin dito sa Pilipinas. Ganun din. May halin tulad natin doon si Ben Tulfo. Hindi siya nangingialam sa mga issue, hindi siya nagkukomento. Pero yung kanyang ginagawa na malasakit sa bayan, tuloy-tuloy. Hindi nga lang siya katulad ng ibang mga politiko na talagang binubulgar. Hindi kasi siya ganun eh. Hindi siya yung katulad nila Dan Fernandez na naglilinis pa ng kanal, na nagpapaligo ng matanda, na lumulusong sa baha. Kadalasan lang ho natin nakikita yung mga ganyang kandidato kapag oras ng eleksyon. Hindi katulad ni Ben Tulfo na kahit walang eleksyon, nagtatrabaho siya at talagang hindi nagtatrabaho, naglilingkod siya sa bayan. Naglilingkod siya sa mga kababayan natin. Yun lang kasi kadalasan may ugali ang mga Pilipino na mas gugustuhin nila yung taong pala post ng ganito ganyan. Naglinis ako ng kanal. Naglinis ako ng kanal, pinaliguan ko yung matanda, bait-bait ko. Kadalasan na yun yung mga ginugusto ng tao eh. So si Ben Tulfo kasi hindi nga siya hindi niya isinasa publiko. No, nagugulat na lang tayo na sa isang lugar dito may tinulungan si Ben. Sa isang lugar doon nanguna pa si Ben. Diba? Yun yung maganda doon. No, na yung tipong magugulat or parang tayo mismo ang makakadiskubre kung ano ang ginagawa ng isang tao. At ayun yung nagustuhan namin dito kay Ben Tulfo. Now hindi namin nakita sa mga kapatid niya at talagang maituturing natin na mapagkakatiwalaan at talagang gagampanan niya ang serbisyo kapag siya ay